Reverendo Padre Herbert Camacho, ang ating minamahal na Shrine Rector at Cura Paroko, mga kapatid kong pari, diakono, mga religyoso at religyosa, mga ginigiliw na kapatid kay Kristo. Nagagalak akong makapiling kayo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng canonical coronation ng Mahal na Birhen ng Peñafrancia ng Maynila. Kapag araw ng nanay, natitipon ang mga anak. Kapag araw ng nanay, panahon para magbalik tanaw at magpasalamat. Umuwi tayo sa tahanan ng nanay, sa yakap ng isang nanay, sa puso ng isang nanay, ng Mahal na Birheng Maria. Kapag napapagod, kapag nagugutom, kapag nasasaktan, uwi tayo kay Inang Peña. Habang nalalapit ang pagtatapos ng taong pangliturhiya, ipinapaalala rin ang pagtatapos ng buhay natin dito sa lupa. Tila dahan-dahang ipinapaalala sa atin ito. Sinimula natin ang buwan ng Nobyembre sa undas. November 1, ang araw ng lahat ng mga banal na nagpapaalala ng dapat uri na banal na pamumuhay natin dito sa lupa at ang naghihintay sa ating buhay, kapiling ang Diyos sa langit. November 2 naman, ang araw ng mga yumao na paalala ng katapusan at paghuhukom. Maririnig nating sunod-sunod ang mga talinghaga tungkol sa pagtatapos. Lahat ito ay aakay sa atin sa pagdiriwang ng kapistahan ni Kristong Hari na siyang huhukom sa ating lahat. 10 dalaga ang ibinigay sa ating imahen. Saglit nating balikan ang kwento sa Ebanghelyo. Kung titingnan natin, halos wala namang pinagkaiba ang matatalinong dalaga sa mga mangmang. Lahat sila'y may dalang ilawan. Pareho silang nakatulog sa paghihintay. Ang pinagkaiba nila'y walang sapat na dalang langis ang mga mangmang. Huli na ang lahat nang makabili sila ng langis. Isinara na ang pinto. Kung papaanong hindi nakapasok ang mga dalagang kulang sa langis, hindi rin makakapasok sa langit ang kulang sa kabanalan. Paano ba tayo makakaiwas sa ganitong kapahamakan? Ano ba ang sukatan at timbangan upang makapasok sa langit? Kailangang tandaan natin na ang paghahanda ay panghabang buhay. Ang paghahanda sa pagharap natin sa Panginoon para sa huling paghuhukom ay hindi nagagawa sa ilang araw lamang o sa ilang buwan o sa ilang taon lamang. Ito'y panghabang buhay na gawain. Dahan-dahan ang pagbabago. Mahirap kasing umiwas sa kasalanan, kaya't hindi tayo kaagad nahuhubog sa buhay ni Jesus. Kung ipagpapaliban natin ang pagpapakabanal, baka kapusin tayo ng panahon. Hindi natin alam ang takdang oras
ng pakikipagtagpo natin sa Panginoon. Hindi natin alam ang takdang oras ng ating kamatayan o ng katapusan ng daigdig. Walang maaaring magpaaga o magpaliban nito. Hindi pwedeng ikatwiran na hindi pa tayo handa o may iba pa tayong gagawin. Ang Panginoon ang may alam ng takdang panahon. Ang magagawa lamang natin ay maghintay at maghanda sa lahat na sandali. Kailangang tuloy-tuloy ang paghahanda. Ang paghahanda natin ay hindi limitado sa isang aspeto lamang na tayo'y nagdadasal at nagsisimba lamang na ito ay sapat na. Saklaw ng paghahanda natin ang lahat ng larangan at aspeto ng ating buhay. Hanap buhay, paglilibang, kaugnayan sa kapwa o sa kalikasan. Sa lahat ng aspetong ito, anyayahan natin ang Diyos sa napagharian tayo. Kasabikan natin ang Diyos at ating sambitin sa Kanya, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Mahihirapan tayong maghanda sa pagharap natin sa Panginoon kung watak-watak ang buhay natin, kung ang pagiging Kristiyano ay sa loob ng simbahan lamang. Hindi pwedeng nakakahon ang pagiging Kristiyano natin, na ibig sabihin, bubuksan lamang natin tuwing kailangan. Sabi ni San Agustin, ang lampara daw natin ay lampara ng pananampalataya. Ngunit ang langis na patuloy na magpapaningas ng apoy ng lampara ay langis ng pag-ibig at pagmamalasakit. Pag-ibig ang nagpapaningas sa pananampalataya. Sabi ni San Pablo, kung may pananampalataya akong nakapagpapakilos ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, baliwala ako. Pag-ibig ang susi natin sa langit. Isa lang naman talaga ang batayang tanong sa pintuan ng langit. Nagmahal ka ba? Nagmalasakit ka ba? Kwento ni San Mateo tungkol sa paghukom. Sasabihin ng hari sa mga nasakanan niya, halikayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ako inyong pinainom nung ako'y nauhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, na bilanggo at inyong pinuntahan. Mga kapatid, hayaan nating turuan tayo ni Maria, higit sa ginto at pilak, higit sa mga diamante ng korona, ang korona ni Maria ay ang korona ng pagmamalasakit sa pagbusog sa mga nagugutom, sa malasakit sa mga dukha, at sa di mapakali at nag-alalang habag hanggang hindi matutugunan ang pangangailangan ng kapwa. Ang pagtupad sa Magnificat ni Maria para sa mga dukha.
Mahal na Inang Peña, Ina ng mga dukha, yakapin mo kami sa bisig ng iyong pag-ibig. Ipanalangin mo kami. Amen.